Sisimulan ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang distribution ng 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Marami sa mga TNVS drivers ang umaaray na rin sa sobrang taas ng presyo ng langis dahilan kaya't kakarampot na lamang ang kanilang kinikita sa pamamasada. At para talakayin ang issue na yan, makakausap natin this morning si Mr. June De Leon, ang Pangulo o Presidente ng Laban TNVS. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong June, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayon this morning. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Aarangkada na po ngayon ang payout para sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga TNVS driver. Sa tingin niyo po ba, sasapat ito para tugunan yung nalulugi ng mga TNVS driver since magkakaroon na tayo ng mega oil price hike? Kung sasapat po ang katanungan ay sigurado pong hindi po sasapat ito. Dahil halos doble na po, may doble na ang tinaas po ng gasolina at diesel. Nag-average po ng 20 liters every day ang gasolina na ikinakarga ng ating mga kasamahan na TNVS driver na bumabiyahe. At kung kukumpitin po ito, ay megit kumulang 500 piso ang nawawala araw-araw sa ating mga TNVS driver. Yung 5,000 po, kung ito ay dadagdag po sa na lost ng ating mga kasamahan na TNVS driver, ito po ay pang isang linggo lamang. Kaya kung tayo po ang tatanungin, talagang kulang na kulang itong 5,000 piso. Pero malaking tulong po ito para po doon sa mga TNVS driver na nasa listahan ng DSWD na ipinakalat sa mga local government unit. Dahil hanggang sa panahon po na to, 4:00 lang po tayo natulog dahil hinahanap din po natin yung pangalan ng ating driver, no? At wala po sa listahan. At nakakalungkot po doon sa mga social media page namin, silipin niyo po mga TNVS page na kung saan nagrarant na yung mga kasamahan natin na TNVS driver at tawag, text sa atin na tulungan sila dahil alam nyo, nung nakarang pandemya, tumulong po tayo sa pamamahagi ng ayuda dahil dun sa mga hindi nabigyan. At hanggang ngayon po, ang akala nila, tayo po yung nasa likod niya, pero sinasabi natin na hayaan muna natin silang maglabas ng listahan pag wala kayo at wala kayo sa listahan at hindi kayo nabigyan, tayo po ay tutulong, kukunin natin kanilang detalye at isasumitin natin ang kanilang detalye sa kinaukulan kung sa LTFRB man yan at sa DSWD. You made mention about the 500 pesos na nawawala. Sige, at yung mga binabanggit nyo na nawawala yung mga listahan, ang mga pangalan nila. Now, kumustahin ko na po yung kalagayan sa kabuuan ng TNVS driver mula nung magpatupad po ng sera ng mega oil price hike. Nasa ilang oras po sila namamasada ngayon para makabawi at nasa magkano lang ang kita nila? Talagang yung oras na sinasabi ninyo napakahaba na. Dahil meron pong mga kasamahan tayo na 18 hours, 300 lang ang 18 hours mo biyahe, 300 lang ang naiuwi. Kaya nakakalungkot po. Kaya po, nung binawi pa ng ating Pangulo, yung Pangulong Bongbong Marcos, yung dagdag na base fare at pick-up fare ng TNVS, galit at pagkadismaya ang nararamdaman ng ating mga kasamahan na TNVS driver. Dahil alam niyo po, bago po itong i-announce ang fare increase, ay marami na pong nagsasauli ng kanilang susi, yung mga driver po sa kanilang mga operator. Dahil nauuwi lamang sa pagkalugi. Isipin nyo po, napakahabang oras, 300 piso lang at 500 piso lang ang kanilang naiuwi. Mas mababa pa sa minimum wage. Kaya minamabuti na lang nila na lumipat muna at ng trabaho at dun sa fix na sweldo
kesa sumugal sa biyahe na mataas naman ang sa napakataas ang gasolina, yung ibang transport network company napakataas po ng komisyon. Kaya isinuli na lang ang kanilang sasakyan sa kanilang mga operator. Pero sinabi naman nila sa atin na kapag ang umupa na ang gera at bumaba na ulit ang gasolina, sila naman po ay babalik para magserbisyo ulit sa ating mga kababayan. Noong June, tatanungin kita, kung kayo po ang magsasabi ngayon, nasa magkano ang dapat, nasa magkano yung makatuwiran na idadagdag sa pamasahe sa TNVS? Alam nyo po, ayaw po natin na tamaan ang ating mga mananakay. Dahil dito lahat naman po ay naghihirap ngayon, krisis. Ang ating mungkahi po sa ating gobyerno ay i-regulate ang mga transport network company. Dahil po napakataas po ng mga komisyon na kinukuha nila sa driver. May mga transport network company po na 20% hanggang 30% ang kinukuha nila sa mga driver. Kahit hindi po magdagdag ng pamasahe ang TNVS, pero malaking tulong po ito kung magdadagdag man. Siyempre, welcome po yan. Kung ito po ay papatupad at i-regulate ng ating gobyerno o ng LTFRB, kung sino man sa ng gobyerno, yung mga TNC na kinukuha sa mga driver, kung gagawin nilang 10% lang hanggang 12%, malaki pong tulong ito kahit walang dagdag pamasahe. Okay. So, may mabalitaan kasi tayo na may ride-hailing company na they take steps to help. Meron silang inilaang pondo para doon sa mga drivers nila. I do not know dito sa hanay ninyo. Ngayon, kayo po ba sa laban TNVS ay lalahok sa isasagawang transport strike sa darating na Huwebes, ganoong June, at hindi lang Huwebes, pati Biyernes. Nasa ilan po ba sa tantan nyo na mga TNVS ang hindi bibiyahe during that transport strike? Kung ngayon po, araw na to, ay merong napakataas, double digit na pagtaas ng gasolina at krudo. Baka ngayon pa lang po, wala nang bumiyahe. Wala na pong bumiyahe at kaunti na lang ang babiyahe na TNVS sa kakalsadahan. Mapapansin po yan ng ating mga kababayan, sigurado po yan. Dahil lugi po ang resulta ng biyahe. Kaya sa Huwebes, Biyernes kami po ay lalahok. Makikiisa po kami sa Piston at sa Manibela. Makikiisa po tayo dyan at para kahit papano paspasan na ng ating gobyerno para yung pagbasura sa nagpapataas ng presyo ng crudo, ng diesel at ng gasolina. Alam nyo, may paraan naman Kailangan lang pong bilisan ng ating gobyerno dahil lalo pong magkakakrisis kapag wala na pong bumabiyahe ng mga public utility vehicle sa ating mga kakalsadahan. Ginoon June Dillon, ano yung iyong apila sa pamahalaan? Ano yung iyong mensahe din sa ating mga commuter? Basura na po sana muna nila yung oil deregulation law. Tatanggalin na po muna yan dahil malaking bagay po ito. Makakatipid po. Mababawasan po ng bahagya yung napakataas na presyo ng ating ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. Yan po ay pakonsuelo na lamang sa mga public utility vehicle. At malaking tulong din po yan sa hindi lang sa pampublikong sasakyan dahil yung ating mga magsasaka gumagamit na po yan. At iba pang mga sektor, mga manggagawa. Kaya pag ito po ay nawala, ay sa tingin ko makakatulong po ng malaki ito sa ating mga kababayan. At naman po sa ating mga mananakay, ay ang TNVS naman po ay gumagawa nag-iisip ng ibang paraan para hindi po tumaas ang pamasahe ninyo. Yun nga po, nai-atras na ng ating Pangulo yung pagdagdag sa base fare at saka sa pick-up fare ng TNVS. And natural po, nalungkot po tayo dyan dahil kahit papano sana, yung mga nag-surrender ng sasakyan, kinuha na ulit yung mga susi
para subukan ulit nila na bumiyahe kahit na patuloy ang pagtaas ng gasolina at diesel. Lalaban naman po yan dahil dyan din lang naman kinukuha ng ating mga kasama na TNBS driver ang kanilang pinapakain sa kanilang pamilya. Dyan din po sila na nabubuhay dyan sa kalsada at para makapagserbisyo rin sa ating mga kababayan. Kaya po, nananawagan po kami sa gobyerno, yung mungkahi po natin, i-regulate nyo na po. Yun lang ang gagawin. I-regulate nyo na po ang komisyon na kinakaltas ng mga transport network company. Alam nyo o sino pa ang malaking kaltas na transport network company na yan na matagal nang nag-aari sa mga TNBS, siya po ay walang binibigay na diskwento or pagbaba man lang ng kanilang komisyon sa panahon ng krisis. Kaya nakikiusap po kami sa gobyerno, kung hindi man po maitaas ang pamasahe ng TNBS, sana po i-regulate hanggang 10% lang sana. Dahil meron pong mga TNCs na nag-ooperate na 5 hanggang 10% lang ang kinakaltas sa mga drivers. Yan yung tunay na may puso na kumpanya. Okay. Maraming salamat po, Mr. June De Leon, ang Pangulo ng Laban TNBS. Keep safe po and good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga.